umaga mga bata! Kamusta kayong lahat? Mainam naman at okay ang bawat isa sa atin. Ano nga ulit ang ginagawa natin kapag tayo ay nagsisimula? Tama, tayo ay nananalangin. Sige, samahan niyo si teacher sa ating pananalangin. Uloy, tungo, matay, dikit, bago, manalangin. Isipin siya'y nakikinig sa ating dalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito ay binigay niyo po sa amin. Lord, sana po ay mayroon po kami matutunan. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan. Mukhang handa na ang bawat isa sa atin. Sige nga, atin munang isa-isahin kung ano yung mga rules natin. Pag nag-number 1 si teacher, ano ang ibig sabihin? Tayo ay umayos ng upo. Eh kapag nag-rule number 2 si teacher, ano kaya ang ibig sabihin? Tayo ay tumahimik. Pag nag-rule number 3 naman si teacher, ano ang ibig sabihin? Tayo ay makinig kay teacher. Ayan, mukhang handa naman na ang bawat isa sa atin. Ngayon, tatanungin ko kayo kung anong oras kayo nagising kanina. 5 a.m. 6 a.m. Eh, anong oras naman tayo dapat nasa school na? Tayo ay dapat nasa school na 9 a.m. Tama. At para malaman natin kung anong oras tayo nagising kanina at kung anong oras tayo dapat pumasok, saan tayo dapat tumingin? Tama, tayo ay dapat tumingin sa ating mga orasan. Pero alam niyo ba dati, wala pang orasan? Meron silang tinatawag na sandalan. O yung mga tao dati, hindi sila tumitingin sa orasan. At ang ginagamit nila ay ang tinatawag na sandayan. Ito ang tinatawag na sandayan. At kung mapapansin natin, meron siyang isang kamay. Paano ba natin ito gagamitin? Simple lang ang paraan para gamitin ito. Ilalabas lamang ito sa labas at itatapat ng mga tao dati sa araw. At kung saan tumapat ang anino ng kamay ng sandayan, iyon ang oras. Maliwanag ba? Ayan, mukhang maliwanag naman at naiintindihan naman ng bawat isa sa atin kung paano ginagamit ang sandayan o ang unang orasan ng mga tao dati. At ngayon, dahil hindi na natin ginagamit ang sandayan, ito na ang ginagamit natin ngayon. Ano nga ang tawag dito? Ito ay tama. Ito ay isang orasan. Ano nga ang tawag dito? Isang orasan. Handa na ba kayong malaman kung ano ang mga nakalagay sa ating orasan? At paano ito gamitin? Parang ang hina naman. Handa na ba kayo? Mainam naman kung ganon. Tara, atin ang alamin kung ano ang nakalagay sa orasan. Ayan, kung titingnan natin, meron itong dalawang kamay. Ito ay si long hand at ito naman si short hand. Ang tawag sa ating long hand ay minute hand. Ano nga ulit ang tawag? Minute hand. Samantalang si short hand naman, ang tawag natin ay hour hand. Ano nga ulit ang tawag? Hour hand. Ayan. At alam niyo ba, nasa ating orasan, meron tayong 24 hours or sa Tagalog, 24 na oras or katumbas ng isang araw natin. At sa bawat 60 minutes naman, meron tayong 1 hour or isang oras sa Tagalog. Ilang oras na ulit sa ating 60 minutes? Meron tayong 1 hour. At nahati ang ating araw sa dalawa, daytime and nighttime. At bawat daytime or nighttime, ito ay may katumbas na 12 hours or 12 oras. At para naman gamitin ang mga kamay na nandito sa orasan, simple lamang ang ating gagawin. Kapag nakita natin na si long hand ay nakatutok sa number 12, magsasabi lamang tayo ng o'clock. Ulit nga, ano ang sasabihin natin? O'clock.
nila. Samantalang, para gamitin naman itong si shorthand or si hour hand, sasabihin lamang natin ang numero kung saan ito matututok. Maliwanag ba? Halimbawa, ito ay nakatutok sa number 1. Sasabihin lamang natin 1 at idudugtong natin si o'clock. Halimbawa, 1 o'clock. Maliwanag ba? 1 o'clock. E paano naman kapag number 3? Sa number 3 siya nakatutok. 3 o'clock. E paano naman kapag sa number 6? 6 tama, 6 o'clock. At mukhang alam naman na natin kung paano ginagamit ang orasan. Sige nga, subukan natin at maglalaro tayo or magkakaroon tayo ng activity. Ito ay tatawagin natin, show me your time. Okay, simple lamang ang ating gagawin. Pero bago yun, hayaan nyo muna akong ipakita sa inyo kung paano ito ginagawa. Maliwanag ba? Ayan, simple lamang ang ating gagawin sa ating activity. Ipapakita lamang natin kung anong oras na base sa oras na sasabihin ni teacher. Okay ba? Ayan. Itataas lamang natin ang ating kamay at ituturo natin dito. Katumbas ito ng tinatawag natin 1 o'clock. Ipuusog lamang natin ng konti. 2 o'clock. At ipapantay para sa 3 o'clock. 4 o'clock. 5 o'clock. At 6 o'clock. Magpapalitin lamang natin. 7 o'clock. 8 o'clock. 9 o'clock. Gagawin naman natin ay ipapantay naman natin pero sa kabila na. 10 o'clock. 11 o'clock. At 12 o'clock. Ayan, maliwanag ba ang ating gagawin? Ayan, mukhang maliwanag naman at handa na ang bawat isa sa atin. Sige, subukan nga natin. Sige nga, ipakita nyo nga sa akin ang 3 o'clock. Ayan, tama. Very good. Mga nakikinig naman ang bawat isa sa atin. Kapag sinabi natin 3 o'clock, dapat ganito ang maging kamay ng ating orasan. Ayan, sige nga, ipakita nyo naman sa akin kung ano yung 2 o'clock. Tama. Ito ay 2 o'clock. Hindi natin siya ipapantay dahil nga 2 o'clock pa lang. Eh, ipakita nyo naman sa akin kung paano ang 7 o'clock. Tama. Kapag sinabi naman natin 7 o'clock, ito ay dapat naka-ganito. Lalagpas siya ng kaunti sa gitna. 7 o'clock. Eh, paano naman kapag 5 o'clock? Tama. 5 o'clock. Ganito lamang para gawin ang 5 o'clock. Dapat ganito ang makikita natin sa ating mga orasan kapag 5 o'clock. Eh, paano naman kapag sinabi ni teacher na 8 o'clock? Paano yun? Ipakita nyo nga. Sige nga. Tama. Kapag sinabi natin 8 o'clock, dapat ang makita natin sa ating mga orasan ay paano? Dapat ay ganito. Malapit na sa pantay kasi ito ang 9 o'clock at ito naman ang 8 o'clock. Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Bigyan natin ng good job clap dahil alam na natin kung paano tumingin sa orasan. Sige nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job! At para naman sa ating susunod na gagawin, pipili si teacher ng isa sa inyo para lumapit sa harap at siya mismo ang magtututok ng kamay ng orasan. Base sa sasabihin na oras ni teacher. Maliwanag ba? Ayan, mukhang maliwanag naman at handang-handa na ang bawat isa sa atin magtutok ng kamay ng orasan. Sige nga, subukan nga natin si Kuya Mark para itutok ang kamay ng ating orasan. Itutok mo nga Kuya Mark ang ating orasan sa 4 o'clock. Ayan. Tama ba ang ginawa ni Kuya Mark? Ito ba ay 4 o'clock? Tama, ito nga ay 4 o'clock. Sige, bigyan natin si Kuya Mark ng isa. Good job. Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Ayan. Eh, subukan naman natin si Ate Hana. Ate Hana, sige nga, ipakita mo nga sa amin kung ano ang 6 o'clock. Tama ba ang ginawa ni Ate Hana? 6 o'clock ba itong itinutok niya? Tama. 6 o'clock nga. Sige nga, bigyan natin ng isa ring good job clap si Ate Hana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job! Ayan. Sige naman doon. At tawagin naman natin si Kuya John Lloyd. Sige Kuya John Lloyd, dapit ka po sa harap. Ayan. Itutok mo naman ngayon at ipakita sa amin si 8 o'clock.
Sige na, ipakita mo nga sa amin sa ikapula. Tama ba ang ginawa ni Kuya John Lloyd? Ito ba ay 8 o'clock? Tama, ito nga ay 8 o'clock. Sige, palakpakan din natin si Kuya John Lloyd. Bigyan natin siya ng isang good job. Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Sige, subukan naman natin si Ate Mary. Ayan, Ate Mary, ipakita mo naman sa amin kung ano ang 10 o'clock. Tama ba si Ate Mary? 10 o'clock ba ito? Tama, 10 o'clock nga. Mukhang nakikinig talaga ang bawat isa sa atin. Sige, bigyan din natin si Ate Mary na isang good job. Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Ayan, subukan naman natin si Kuya. Alright, tara Kuya Clyde. Ipakita mo naman sa amin kung ano ang 11 o'clock. Ito ba ay 11 o'clock? Tama. Ito nga ay isang 11 o'clock. Sige, palakpakan din natin si Kuya Clyde. Bigyan natin siya na isang good job. Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil alam na natin kung ano ang mga tawag sa nakalagay sa orasan at paano natin ito gagamitin. Ayan, palakpakan natin ang mga sarili. Sige nga, ating nga muling isa-isahin kung ano yung mga pinag-aralan natin kanina. Kapag sinabi natin shorthand, ang tawag doon ay tama. Ito ay si hour hand. At kapag sinabi naman natin kung ilang oras ang meron sa isang araw, ano ang sasabihin natin? Meron naman tayo tama, meron lang tayong 24 hours sa loob ng isang araw or 24 na oras sa loob ng isang araw. Ano naman or ilang oras naman ang meron tayo kapag daytime or nighttime? Meron tayong 12 hours. Ayan, meron tayong 12 hours kapag daytime or nighttime. Ilang oras naman ang meron tayo kapag 60 minutes? Tama, meron tayong 1 hour or isang oras sa loob ng 60 minutes. Ayan, ang galing-galing naman at maraming natutunan ng bawat isa sa atin. At para naman sa ating homework, meron ako dito mga papel na ididikit sa inyong mga assignment notebook. At sasagutan nyo ito pagkadating ninyo sa bahay. Maliwanag ba? Okay, ayan. After natin itong sagutan, sa ating sunod na pagkikita, atin itong i-check. Okay ba sa inyo? At ngayon, para tayo ay makauwi na, atin nang damputin ang ating mga kalat. Sige, damputin na natin. Ayan, mukhang tapos naman na natin damputin ang ating mga kalat. Tayo na ay mananalangin. Sige, sabayan niyo si teacher sa ating panalangin. Uloy, tungo, matay, pikit, bago manalangin. Isipin siya'y nakikinig sa ating dalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa mga natutunan po namin. Lord, ingatan niyo din po kami sa aming pag-uwi. Thank you, and in Jesus' name, Amen. Ayan, that's all for today. Thank you, and see you next week.